Mukhang magkakasubukan, magbabanggaan na itong dalawang ito, si Senate President Jesus Escudero at itong si Mr. Bato de la Rosa. Kasi ang sabi ni Bato, ito, huli niyang interview, wala daw problema kasi kay Senate President Jesus Escudero kung magbigay sa ICC ng certified copy of transcript noong hearing sa Senado kamakailan. Pero sabi ni Bato, kung may problema or kung walang problema kay Senator Jesus Escudero, may problema daw sa kanya ito. Matagal na kasing palusot na si Mr. Bato de la Rosa. Wala nang daw jurisdiction ang ICC dito sa atin. Pero di ba inilabas na ng Supreme Court na normal pa rin, or yung mga kaso kasing ito ay bago pa man din tayo kumalas sa ICC ay naihain na dyan sa ICC nga. Na ang ibig sabihin, kahit wala na tayong jurisdiction or wala nang jurisdiction ang ICC sa ating bansa sa mga panahong ito, patuloy pa rin, posible pa rin na ituloy ang investigasyon. Yan po ang masaklap. Matagal na yung rason ni Bato eh. Wala daw problema sa kanya kay Senator Jesus Escudero, may malaking or ito daw ay malaking problema para kay Bato. Lumabas na naman po. Hindi na talaga naitago na sa Mr. Bato de la Rosa yung kanyang takot at pangamba sa posibleng mangyari. Alam niya yan sa sarili niya. Sa puntong ito, mas malala nga eh, dahil medyo inuunti-unti. Kung tutuusin or kung titignan niyo po, madalas mabalita na nakaredy na daw ang warrant of arrest ng ICC laban nga sa mga ito. Noong nakaraang buwan pa or noong September, noong July pa, nababalita yan eh. Kaya lang, ang pagkakataon nga naman, mukhang dinidelay para maranasan lalo na si Bato or parang ma-prolong yung kanilang agony at pagdurusa. Nga naman, deserve nila ay yung mga ganitong sitwasyon sa tingin ko. Tignan natin uli ang pahayag ng Senator Jesus Escudero, mukhang consistent, mukhang matigas ang kanyang pahayag na ito na hindi siya pwedeng tumiklop kay Mr. Bato de la Rosa. Isinapubliko na namin yan kung may manghihingi ICC man o kung sino man. Kahit siguro yung mga ordinaryong kababayan natin pwedeng humingi na certified. Ang tinutukoy natin ay yung transcript nung hearing na yon or nung investigation. Wala akong nakikitang dahilan para hindi yan certify ng Blue Ribbon Committee. Kung saan man gagamitin para sa mga legal na usapin o kahit at least kopya lang ng isang individual, ng isang private citizen. Katulad ng sinasabi dati ni Marcos Jr. na ang ICC ay hindi nila pipigilan na pumunta sa ating bansa bilang mga private citizens. Tama nga naman. So paano kung sa puntong ito bilang isang private citizen na investigador din ng ICC ay manghingi naman ng transcript na itong sitwasyon o na itong investigasyon dyan sa Senado, o di wala talagang problema. So lalong mas malaking problema ang kaharapin ni Bato dahil ayan at nagngangak-ngak na naman po siya. Obvious na, takot na takot, sobrang punong-puno na si Mr. Bato. Kitang-kita na natin kung paano or kung gaano kadesperado ang isang katulad na Mr. Bato de la Rosa. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin siyempre doon sa kanyang Panginoon na si Digong. Good luck.